Ang punot dulo ng problema ng bayang Pilipinas ay ang pagnanakaw. Sino ba ang sa tingin ninyo mga nagnanakaw sa bayang Pilipinas? Marcos resign! Kuya, baka sagot ka agad eh. Ang lamento. Huwag ka nabangga ka nito, Diyos ko. Magandang gabi, mga kababayan ko. Gandang gabi! Bawal daw isigaw ang Marcos resign. Marcos resign! Bawal ba? Anong bawal isigaw? Bawal mag-iaw! Bawal na isigaw, sinigaw. Kaya talaga. Pero, mga bossing, ang purpose kung bakit tayo nandito is para manawagan sa mga nasa gobyerno na ayusin ang kanilang pamamahala, ayusin ang kanilang panunungkulan at itigil na ang pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ang punot dulo ng problema ng bayang Pilipinas ay ang pagnanakaw. Sino ba ang sa tingin ninyo mga nagnanakaw sa bayang Pilipinas? BBM! Grabe naman. Kuya, makasagot ka agad eh. BBM! Bakit si BBM? Inuro na siya ni Sandy ko! Sabi ko, kasi tayo naniniwala mga bossing, na walang budget na maipapasa kung walang firma ng Pangulo. Kaya napakahirap intindihin na hindi sila damay dito sa sinasabi. Kasi ultimong gobyerno umaamin na may pagnanakaw sa budget. Tama ba? Umamin sila, di ba? Umamin sila na may pagnanakaw. Kaya lang, ayaw nilang aminin kung sino yung nagnakaw. Yun ang problema nating malaki. Pero alam naman natin na etong mga nagnanakaw sa gobyerno, yun yung mga ibinoto natin. Balikan natin yung mga nakaraan, 2022. Anong ipinangako niya sa atin? Bakit natin o bakit ninyo ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos? Ay kasi, Hindi Sara! Hindi Sara! hindi daw eh. 20 pesos. Ay, sa 20 kilong bigas. Hindi daw eh. Dahil sa atin, ano ba mga ipinangako ni Presidente sa atin? Yun na lang ang balikan natin. Ha? Ang pinangako unang-una ni Pangulong Marcos sa atin, itutuloy niya ang lahat ng mga programa ni Pangulong Duterte. Correct. Tama? Tutuloy niya daw lahat. Oh, pero unang-unang ginawa ng ating Presidente, Executive Order 01, binuwag niya yung PACC, Presidential Anti-Crime Commission. Yung Presidential Anti-Crime Commission, binuo yun ni Pangulong Duterte specific para targetin lahat ng mga pagnanakaw sa Pilipinas, ng mga taga-gobyerno. Anong sabi niya? May ombudsman naman eh. May COA naman eh. Di ba? Yun ang sinabi niya eh. Tinanggal niya yun kagad. So, una pa lang, alam na natin kung ano yung plano nila sa bayang Pilipinas. Ang pinag-uusapan natin ngayon, 2025 budget lang. Alam nyo ba na 2024 budget pa lang, mas malaki na ang budget ng DPWH kesa sa education sector? Nasa batas natin na dapat ang pinakamalaking allocation ng budget mapupunta sa education. Pero since 2024 budget, mas malaki na yung budget ng DPWH kesa sa education. At naulit yan, 2025. Sa tingin ba ninyo sa nangyayari sa bayang Pilipinas ngayon, nagnakaw sila 2025 lang? Sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo? Sabi hindi ako nagsabi ha. Kuya nagsasabi. 2023 pa lang daw, ninanakawan na tayo. 2023, 2024, 2025. Tandaan po natin, ng appropriations chairman na po niyan, committee chairman na po niyan, ay si Zaldico na. Siya na po. 3 taon nilang pinagkatiwalaan si Zaldico. Pero ngayon, sinisira nila yung kredibilidad ni Zaldico. Kung wala naman palang kredibilidad si Zaldico, bakit pinabayaan niyo siya na mag-asikaso ng mga budget natin sa loob ng 3 taon ng budget ng Pilipinas? Doon pa lang niloloko na nila tayo. Di ba? Ano mga ipinangako sa atin? 1 taon, 1 milyong pabahay! 1 taon, 1 milyong pabahay. Ha? Na-overrun!
Ilan na? Ilan na? 600. Okay, wala. Wala pa daw ano. Yung totoong numero daw, hindi daw aabot ng 1 milyon. O ano pa, yung pinangako nila. Healthcare. Legacy daw nila ang healthcare. Pero, ninakaw yung pera ng PhilHealth. Ibalik daw yung 60 billion, pero 89 billion yung kinuha nila. Tapos yung 60 billion daw na ibabalik nila, kukunin sa savings ng iba-ibang ahensya. Kumantakin mo, nagbayad na, nangakuha na sila ng pera na hindi sa kanila, nagbayad pa sila ng hindi rin sa kanila. Yan yung tinatawag na, yan, inisa tayo sa sarili nating mantika. Ano peace and order. May mga sumusukong drugs, pero walang drug lord. Okay ba yun? May mga sumusukong droga, nahuhuling droga, pero walang drug lord. Ha? Ang dami ha, yung sa may alitagtag hanggang ngayon. Wala na. O, pinakamalaking drug haul. Proud na proud sila. Pinakamalaking drug haul sa tanang history ng Pilipinas. Nahuli nila sa administrasyon nila. Pero walang drug lord. Drugs lang. Paano yun? Doon pa lang, alam na natin, niloloko tayo. Legacy daw nila ang edukasyon. Ilang classrooms ang nagawa nila ngayong taon. Ba't sabi nila si Inday Sara, hindi daw magaling na na DepEd Secretary. Kung sila sa loob ng isang taon, 22 na classroom lang napagawa nila, talo sila ni Pastor Tibuloy. Alam niyo ba si Pastor Tibuloy mayroong high school na pinagawa dyan sa Tamayong, sa Davao. Merong isang merong isang lugar dyan, barangay, na sobrang hirap. Hanggang elementary lang ang kayang abutin ng mga estudyante dyan. Ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, nagpagawa siya ng eskwelahan. Jose Maria High School. Nagpagawa siya dyan sa Tamayong City, Davao. Ngayon, yung mga estudyante doon, hindi na sila bababa sa syudad para mag-aral. Doon na mismo sa barangay nila, meron na silang eskwelahan. So may naiangat na kagad ni Pastor Apollo Kibuloy yung estado ng edukasyon diyan sa lugar na yan. Talo pa siya. May pera ng gobyerno, pero 22 classrooms lang ang nagawa nila. Si Pastor Apollo Kibuloy, walang pera ng gobyerno, pero napakarami ng nagawa para sa bayang Pilipinas. Amen. Tama? Amen. Dating itinaas ni Pangulong Duterte ang dignidad ng ating mga kapulisan. Dinoble ang sweldo. Alam nyo, kaya dinoble ni Pangulong Duterte ang sweldo ng mga pulis. Kasi sabi niya, lulong kayo sa loan. Loan kayo ng loan. Ang dami niyong babae. Wala naman kayong pera. Kaya nangyayari, maglo-loan kayo ng maglo-loan. Pag nag-loan ng nag-loan, walang sasahurin ilang taon. Ang gagawin ng pulis, mangungurakot. Mangungotong. Ang ginawa ni Pangulong Duterte para hindi na kayo mag-loan, dadagdagan natin yung sweldo ninyo. Saya-saya natin nun. Nagtrabaho talaga yung mga pulis. Oo, matapos yun. Nung naging presidente, ito si Pangulo, Diyos ko po. Tingnan nyo yung ginawa nila sa mga kapulisan natin. Natatandaan nyo ba yung 16-day KOJ siege? Ginamit nila yung mga kapulisan para pupubin yung simbahan, banal na dako ng Kingdom of Jesus Christ. Ginamit nila yung mga kapulisan para lumabag sa batas. Yung mga pulis dapat sumusunod sa batas yan eh. Amen. Pero yung mga pulis ang kinakasangkapan nila para lumabag sa batas. Pumunta sila doon gamit ang warrant of arrest ng isang tao na hindi naman taga doon. Tapos 16 days sila na nagstay doon sa loob. Tama ba yun? Mali yun, mali. Mali, wala sa batas, tama. Hindi naman natin siguro kailangan maging mga abogado lahat para maintindihan natin yan. Diba? Nakita ninyo, last year, ito, ikukwento ko lang, totoo to last year, nandoon kami nila Dabawin yung PA, nandoon kami sa Davao. Noong mga panahon na papasukin at pinasok nila yung Kingdom of Jesus Christ. Isang banal na dako, kahit anong relihiyon mo, kahit anong simbahan mo, ang isang banal na dako,
hindi mo dapat pwedeng babuyin yan. Kaya Katoliko ka, kaya Muslim ka, basta importante, yung isang banal na dako, hindi mo pwedeng babuyin. Anong ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ? Binaboy nila yun sa loob ng 16 na araw. That same month, nagsabi si Pangulong Marcos, nagsabi siya na nagsona siya 5,500 flood control projects. That same month. Nandoon kami sa Davao noon, nung pinangako niya yung 5,500 flood control project. Marami daw siyang napagawa ng mga flood control projects, tapos marami daw silang, sa sobrang wala silang may pagmalaki, pati basura. Pati dami ng basura, pinagmalaki nila doon, ang dami daw nilang nakolektang basura. Kinaumagahan, umulan ng malakas dito sa Metro Manila, nagbaha sa Metro Manila, hindi lang nagbaha ng tubig, pati basura nagbaha sa Metro Manila. Anong ibig sabihin yan? Karma. Anong sinasabi ng administrasyon ngayon? Hindi daw sangkot si Pangulong Marcos kasi siya ang nagbulgar. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala ako na nagbulgar. Diyos. Panginoon, bakit? Dahil yung lakas ng ulan na yon ang nagpabaha sa Pilipinas ng tubig at ng basura, doon tayo nagsimulang naghanap. Doon tayo nagsimulang magtanong. Nasaan yung flood control? 5,500. Nalaman natin, 1.6 billion per day daw yung ginagastos nila sa flood control. Ang laking pera nun. 1.6 billion per day. Magkano binibigay nila sa Cebu? 5,000. Pagka medyo damage. Tapos, 15,000 kapag sobrang damage. Totally damage. Imagine, 1.6 billion per day. Yun lang yung pinamimigay nila. So ito ang ginagawa natin, nagre-reklamo tayo. Ito yung mga reklamo natin na gusto nating marinig nilang lahat. Hindi tayo nandito para sabihin, magsilayas na kayo dyan. Kasi ako naniniwala pa rin naman na nanalo siya dyan for a reason. Anong reason? Ba't siya nanalo? Para malaman natin na wala talagang Marcos na gagawa na matino sa bayang Pilipinas. Napakapalad natin kasi hindi tumakbo si Inday Sara na presidente. Marami sa inyo nagagalit eh. Tigas ng ulo ni Inday. Kung tumakbo sana siya presidente, sa tingin ninyo sa mga demonyo na yan, kung presidente si Inday Sara ngayon, pina-impeach na nila yan. Vice President pa lang, pina-impeach na nila eh. Lalo na kung presidente yan, ipa-i-impeach nila yan. 3 taon lang yan maninilbihan. Vice President si Bongbong Marcos, halimbawa, anong mangyayari sa bayang Pilipinas? Kung 9 years siyang mamumuno sa Pilipinas, 3 taon pa nga lang, pinahirapan na tayong lahat eh. 9 years pa. So yung hindi pagtakbo ni Inday Sara is a blessing in disguise. It is a blessing in disguise. Marunong talaga ang Diyos. Alam ng Diyos na kailangan yung matuto. Kailangan nating matuto sa mga ibinuboto natin. Hindi namin binoto si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte noon, wag yung iboto yan. Weak leader yan. Spoiled yan. Naniwala kami. Pero katulad nga na sinasabi niyo, binoto niyo si Pangulong Duterte o si Pangulong Marcos dahil kay Inday Sara Duterte. Ngayon ito, mga bossing, gusto ko lang ipaintindi sa inyo kung gaano ka-traidor itong gobyerno to bago tayo mamaalam. Traidor talaga. Unang-unang tinraidor kayo. Ang daming ipinangako sa inyo, hindi tinupad lahat. Pangalawang tinraidor niya, ang mga Duterte, pinalibing yung tatay niya, si Pangulong Duterte, nasa date ngayon. Anong pakiramdam kaya ni Pangulong Marcos na nagpupunta siya sa libingan ng kanyang tatay tuwing November 1, habang si Pangulong Duterte na taon-taon nagpupunta sa libingan ng mga magulang niya, eh hindi nakapunta ngayong taon sa libingan ng mga magulang niya. Matigas ang mukha, no? Walang ano, no? Walang utang na loob. Hindi niya siguro na iisip, ano? Gano'n ka walang utang na loob? BBM Friday! Gano'n ka walang utang na loob? Si Pastor Apollo Kibuloy nakatulong, ang SMNI nakatulong. Noong mga panahon na yung mga mainstream media, binababoy siya. Correct. Sino ang tumulong sa kanya? SMNI. Ngayon, ang SMNI wala pang prangkisa ulit.
una nilang tinrabaho ang SMNI. Nauna nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy. Malaki ang naitulong, tinarantado, tinraidor pa. Sino ang kanyang sumunod na tinraidor? Si Bibi Sara. Matapos kay Bibi Sara, sino yung sumunod na tinraidor niya? Tore. Ito, yung meron ngayon bago. Si Lucas Bersamin. Oh, nagbitiw daw. Pero alam naman natin na hindi naman talaga nagbitiw yan. Di ba? So ganyan ka-traidor yung mga yan. Walang gagawing matino sa Pilipinas yung mga yan. Ngayon, hindi tayo nananawagan na ano sila, na umalis sila sa posisyon at least man lang yung susunod na 2.5 taon, ayusin na nila. Kung pwede lang, lahat ng corruption sa Pilipinas, solusyonan na nila. Kung pwede lang, magserbisyo na sila. Mayaman na sila masyado, hindi nyo na madadalayan sa kabilang buhay ang mga kayamanan ninyo. Kaya sana, itigil na po natin yung korupsyon. Sana makulong yung mga dapat makulong. Saka sana makaahon na ang Pilipinas. Maraming salamat. Marami po magsasalita. Mga 5 araw yung binanda ko speech eh. Idol! Pero okay na to. Manood na lang kayo ng vlog ko.